basic pointers guys kung guys hindi naman kita niya no? So wala talaga, so ibig sabihin wala na. Okay, so yan ito guys, overview. Kapagpalang araw guys, meron tayong client na Suzuki DA63 o DA64 engine. Same lang sila halos, nagkaka-diferensya lang sa itsura ng unit. So ang issue nito is nangangatog, nanginginig yung makina, namamatay yung makina pag tumatakbo ka ng mga almost mga 10 meters or 1 kilometer. And then tawag niyan, malakas yung ingay ng sa loob ng engine. So galing ito sa kabilang shop, ang ginawa ng may-ari, dinala ito sa atin. So turo ko sa inyo yung basic pointers kung bakit ganun nangyayari. Okay, so sana makuha nyo yung punto kung ano yung main reason kung bakit ganun ang engine. Ang ginawa mo na lahat, nagpalit ka na, naglinis ka ng total body, same issue pa rin, walang nagbago. Okay, so tara, samahan nyo ako guys. Let's start muna natin yung makina para maramdaman natin yung puwersa nya. So let's go. Pandarin ko muna susi, then start natin. Yun, kita nyo guys, suminig ba yung under ng makina, lakas ng vibration nya. Kita mo yung horse gumagalaw, vibration. So low power yan, sobrang hina, natamamatay yung makina mo. Ayan, kaka-accelerate mo, saka maugong yung engine. Ayan, napaka-accelerator, unang palo, kailangan mo sa builuhan, matay siya. So vibrate talaga, lakas. Ayan narinig niyo yung kaka nagbabackfire pa guys. So delikado. Ngayon titingnan natin kung ano yung main reason. Papatayin ko muna kayo para pawa yung makina. Abakan ko accelerator pa rin yung makina. Tingnan mo yung accelerator, abakan ko. Walang pulong andar. Ayan kita nyo. Nanginginig. So yan yung reason kung bakit nagkakaproblema yung makina. Titingnan natin sa loob para malaman din kung ano yung problema. Okay, so pinatay ko muna guys dahil kawawa yung makina. Ngayon nagagawin natin, bubuksan natin yung engine para makita natin kung ano yung issue. So bakit nangangatog, nanginginig, low power, walang hatak yung DA63 o DA64 na mga minivan o tsaka yung mga pickup style na na mga Suzuki na surplus. Okay, so gawin natin ngayon, bigyan ko kayo ng tip. Alam nyo yung sensor nito, pag may problema yung either sensor, isa dyan sa tatlo na yan, pati sa ilalim labas yung indicator light at check engine. So doon mo malalaman nga may problema yon. Pero pag manual ang pag-uusapan, pag walang sensor, especially yung part ng combustion chamber, yung piston pin, yung cam lube, yung hydraulic valve lifter, at saka yung kanyang mechanism sa conrod bearing and then main rod bearing. Okay, so yun ang mga additional na walang mga sensor guys. Wala na mga sensor din guys, so doon na nagka-problema yung valve tip, yung combustion chamber. So doon na nagkakaroon ng issue na hindi mo malolocate yan pag hindi malolocate ni ECM, kaya wala siyang check engine. So ang gagawin natin, buksan natin para makita natin actual kung ano yung main reason ng kanyang low power. Okay, so narinig natin under, talagang napakapangit. Pag pinapaka mo accelerator, halos hindi na siya umaandar or halos patay na siya. Okay, so gagawin natin guys, buksan ko muna tapos balik tayo may konti pag natanggal ko na ito. Okay, so buksan ko muna guys, balik tayo after a few minutes. Tingnan muna natin to guys, itong mechanism niya. Yan, bunutin natin to. Yan. Okay, tapos bunutin to. Ito yung breather guys. Ito naman yung PCB. Tandaan nyo to PCB ito. Pag once na malfunction yan, wala kang minor na maganda. Okay, so tanggalin ko muna tong cover. Okay, so tanggalin na natin guys. Sana hindi tayo ma-surprise dito. Ayun, surprise nga. Yucks. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo yung laman loob. Yan ang ilawan natin. Kita nyo yan. So yan ang naging main cause. Ayun tingnan nyo yung laman loob guys. Hindi kukunin lang ako. Yan
Kita nyo yan, oh. So wala talaga. So ibig sabihin maraming carbon or oil sludge na dumikit na mismo sa engine. So ibig sabihin na lagyan to ng oil na mumurahin. Okay, so ayan, oh, grabe, oh. Hindi makaya yan, guys, oh. Wala na to. Kita nyo naman yung carbon, oh. Kapal ng carbon, oh. Para mga bato. So wala talagang andar, tsaka low power ka talaga. Kahit maghado engine treatment ka pa ng 10 times, hindi niya ito makare-recover to pag puro na buhangin yung loob, di ba? Oo, kaya balak na may-ari ihado sana. So diniagnose ko muna. So yun nga nangyari. Sabi ko, sir, pwede man tong ihado, ang problema lang hindi natin matatanggal 100% yung dumi dahil punong-puno na siya ng sobrang kapal ng dumi. Yan, oh, kailangan matanggal yan, ma-address. Yan. So matatanggal to ni hado, pero 10 times ka mag-ulit-ulit ng change oil. Every sa loob ng isang buwan ka lang siguro 10 beses ka mag-change oil. So malaking gastos, di ba? Tsaka ano na siya, pud-pud na yung ano nito, loob. So may mga damage na yung parts ito, guys. Kaya namalaki ng clearance, kaya may hirapan talaga. Yan. Kita niyo karagdagan, guys, kung bakit pag inaapakan mo yung accelerator and then magugulat ka halos wala siyang puwersa dahil yung timing mismo ng timing chain mechanism niya maluwag na. Ayan, oh. Kita nyo, tingnan nyo, oh. Kaya once na magugulat kayo na kahit anong klaseng palit mo ng linis ka na ng fuel pump, fuel tank, nagpalit ka ng fuel tawag niyan, fuel pump, nagpalit ka ng fuel line, nagpalit ka na lahat ng mechanism sa fuel system, and then naglinis ka na rin. Kita nyo, guys, oh. Nilinisan na yan, oh. Meron na siyang marking na nilagyan pa talaga ng gasket para talagang walang singaw. Kasi nga naglo-low power siya. Ito yung napakan kanina. Pag inapakan mo yung accelerator, brrrr, namamatay, buro siya. So ang nanging main reason yan is yung kanyang timing chain. Ayan, oh, maluwag na. Tsaka narinig nyo kanina yung under nya, brrrr, na nanginginig, maingay dahil ito pumapalo yung kanyang kadena. So anong rason? So ang rason nito wala na sa timing. O baka nga nag-advance na mismo yung ano, yung isa advance, yung isa naman late. Kaya wala sa timing, hindi mo talaga makukuha yung saktong under nito. So yun yung karagdagan nito kung bakit nangyayari na kahit anong klaseng apak mo, naglinis ka na lahat, same pa rin. Pero sabihin natin, malinis yan, guys. Malinis yung ano mo, yung makina mo. Ang problema, pag inapakan mo, late talaga siya, hindi siya humahatak. Kasi dahil sa timing, si system niya, hindi siya akma. Okay, so anong gagawin? So dahil nga tawag niyan wala sa timing, so kailangan mo siyang i-retiming. I-setting mo siya uli ng tama para makuha mo yung saktong andar. Okay? So yan ang mga basic pointers, guys, para malaman nyo kung bakit siya nagbuburo, gumagano. Ibig sabihin dahil sa timing mechanism niya na wala sa saktong sentro. Okay? So yun yung karagdagan, guys, kung bakit na nagkakagano ng engine. Takip, no? Wala na, nagitata na sa kapal ng carbon. So yan ang nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng low power. So ano ang dapat bang mangyari sa ating valve tip? So wait, nagpapakita ako ng isang video, guys. Titingnan natin kung ano yung pagkakaiba sa ganitong sistema ng engine at yung saktong at malinis na engine para matanggal mo yung natawag na issue sa loob, yung low power. Okay, so tara, so tayo sa isang cylinder head, guys, na BA63 na cylinder head. Okay, so kung makikita nyo, guys, doon sa previous natin na problema, ito, ayan, ito yung kanyang same mechanism ng kanyang head, cylinder head assembly. So ngayon, ito malinis dito, eh. So ibig sabihin, yung problema niya, yung dito sa may tatawag na ilaw tayo, yun, liwanag, yan, yung kanyang hydraulic lifter na sa loob ng kanya, itong mismong piso, natawag na piso sa dito sa Tagalog, mga mekaniko tawag yan piso. Ngayon, ang nangyari dyan, yung carbon na nakabuild up doon sa loob ng kanyang engine, so humaharang dyan, nagkakaroon siya ng kalso. Okay, so pag nagkakalso yan, nagkakaroon ng clearances na pabago-bago. Bakit? Kasi nga yung dapat niyan, yung setting nito is dapat sa 10. Ngayon, pag umaandar yung makina, pag nalalagyan niya ng kalso, nagkakaroon ng problema, nagbabago yung andar ng engine kasi nga merong kumakalso dyan sa kanya mga valve lifter na hydraulic. Okay, so yun ang problema. Pangalawa, sa valve, sa kanyang combustion chamber naman tayo. So papaliterin ko lang, guys, medyo isa lang kamay natin. Ayan, so ngayon makikita nyo rito, itong mga barbulan na to,
Bagong hasa kasi ito eh. So ano nangyari, dahil marami siyang carbon deposit sa loob ng makina niya, kumakalso naman sa valve tsaka sa valve set. So pag kumalso yan sa valve tsaka sa valve set, magkakaroon siya ng loss compression. Pag nagkaroon ng loss compression during compression stroke, so dapat niyan walang singaw yung barbula mo, walang kalalabasan yung hangin. So nangyari, dahil may singaw siya, dito dumadaan sa barbula in between ng valve tip at ng valve set. So ngayon 30% niyan sisingaw, ang 70% ang matitira. Pag sabog niyan, pag first stroke niyan, during first stroke, imbis na 100% yung lakas, 70 na lang, o either 60 pababa o 50. So kaya ginagawa ng ibang mekaniko, yung may mga tools ginagawa ng nilalagyan ng compression test. Ikino-compression test yan bawat isang piston. Okay? Para malaman natin kung saan dyan yung may loss compression. Ngayon kung may loss compression dyan, automatic na yan, wala kang ibang gagawin niya kundi mag-tap overhaul para i-valve setting mo itong problema mong ito. Okay? So yun ang nagiging main cause talaga ng low power. So may nagtanong sa akin, sir, bakit na kaya ng Hado? Okay? Sa ganung case, once na ang engine mo hindi talaga totally groggy, okay, so wala talagang yung clearance na talagang madumi lang, kaya ni Hado linisan ito. Sa magitan ng nilalagay natin na sa fuel extreme economy, yung hinahalo ko sa fuel tank, kaya niya linisin ni address yun. Okay? Pero yung ganung scenario na sobrang daming dumi, ang suggest talaga niyan, pag especially ganun na, yung may kain na kasi yung valve set niyan tsaka valve tip, so malaki na yung clearance, mahirapan na si Hado mag-recover nun. So ano ang suggestion dapat ton? Kailangan mo talaga siyang i-undergo ng valve resetting. Yun talagang pinaka main main address. Kasi na check ko na yan, na diagnose ko na yung engine na yon. Ang nangyari doon, talagang knocking talaga yung niya, especially yung timing chain, maluwag na rin. So wala na sa tamang timing kasi hindi na gumagana yung kanyang yung tinatawag na ito siya, control to ng pressure ng oil. Ngayon kung dahil nga barado na yung oil pressure niya, nagkakaroon yung timing mechanism ni wait lang, itawag ko muna tayo, yan. So nangyari naman, dahil barado yung passage ng oil passage ng kanyang system, yung oil pressure dito mahina na itulak. Kasi ito pressure by guys, oil. Once na malakas ang pressure mo, siya yung magbibigay ng pinaka-spring mo dito para itulak niya ng malakas yung itong pinaka-shafting niya, para itulak niya yung timing chain guide mo para uminat yung kadena. Ngayon, pag mahina yung pressure mo at tawag niyan, nagkaroon ka ng mahina yung daloy ng pressure ng oil mo, hihina yung tulak niya. So mangyari, maglalaylay yung kadena. Pag naglaylay yung kadena, maiiba yung timing, kaya hindi talaga siya aakma. Kaya kahit anong klaseng apak mo, magbuburo-buro lang siya, hindi talaga siya pepersa. Bakit? Kasi mahina yung yung pressure ng oil. Dahil barado yung oil passage mo. So yun ang mga tip guys, basic pointers kung bakit nagkakaroon ng tawag niyan, low power. Okay? Especially sa mga DA63, mga DA64, yung mga K6A engine lovers na nakaramihan na nasa merkado ngayon na pinakamarami. Okay? So yun ang mga basic pointers guys. So yun ang may share ko sa inyo. So balik tayo sa engine guys. Ayan, minivan siya, kita nyo. Ayan, minivan. Okay? Tingnan nyo yung kanina at ngayon. So ibang iba, di ba? So dito pa lang automatic na yan. Talagang grabe ng carbon. Hindi na siya carbon, uling na talaga yan sa loob. So kailangan na siyang buksan. Okay? So yun lang yung mga basic pointers guys, mga basic tips na at least meron kayong mga idea. So maraming salamat sa lahat ng suporta at walang sawang sumusubaybay sa ating mga video at content na ginagawa ko, na every upload ko nandiyan kayo upang subaybayan ako at supportahan. So God bless sa inyong lahat. So yun lang guys, please share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.